Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang viral statement ng isang kilalang XRP expert na si Ginoong Edo Farina, kung saan ay sinabi po niya na holdings just 1,000 XRP could be the best financial decision of your lifetime. Yan, oo, narinig po ninyo yan, tama. Isipin mo, 1,000 XRP lang daw, pwede nang magbago ang buhay mo. Yan, pero bakit nga ba ito napaka big deal? Yan, at bilang mga Pinoy crypto investor or trader ni XRP, ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ni Ginoong Edo Farina? Ayan, 1,000 XRP daw ang best na financial decision natin sa ating buong buhay. Unang-una, si Ginoong Edo Farina ay isa po siyang kilalang figure or tao dito sa community ni XRP. Marami na po siyang mga prediction at analysis dito sa ecosystem ni XRP. At ayon po sa kanya ay kung meron kang at least 1,000 na XRP sa wallet mo, posible na ito na maging pinakamatalinong financial decision na ginawa mo sa buong buhay mo. Ngayon, kung iisipin po natin, ang current price po ng XRP ay nasa $2.33. So, kung meron ka pong 1,000 na XRP, ang value nito ay mga $2,330 or roughly 130,000 pesos sa mga exchanges ngayon. Pero ang point po ni Ginoong Farina ay hindi ang presyo nito ngayon. Ang tinutukoy niya ay yung future potential ng XRP. Yan, kung sakali raw na umabot sa $100 ang presyo ng XRP, ang hawak mong 1,000 XRP ay magiging $100,000. Yan po ay nasa mga 5.6 million pesos. Kaya para kay Ginoong Farina, hindi mo kailangan ng milyong-milyong XRP para umasenso. Basta meron kang 1,000 XRP, may chance ka na raw na makamtan ang financial freedom. Yung ibang hindi mo kailangang yung ibang hindi mo na kailangan magtrabaho habang buhay kung marunong ka po sa pag-manage ng pera. Yan po yung ibig niyang sabihin dito. Ngayon bakit 1,000 XRP ang magic number dito? Yan. So bakit nga ba 1,000 XRP ang sinasabi niyang minimum? Ayon po kay Ginoong Farina, kapag mababa po sa 1,000 ang hawak mo, baka hindi mo maramdaman ang malaking impact kung tumaas ang presyo ng XRP sa hinaharap. Isipin mo na lang, kung meron kang 100 na XRP at umabot po sa $100 per XRP ang presyo, meron ka pong $10,000. Oo, malaki pa rin yan. Pero hindi po sapat para sabihin nating financial freedom na yan. Lalo na kung meron kang pamilya na iyong binubuhay. Pero may 1,000 XRP ka at umabot ito sa $100 at saka maging $100,000 pa. Yan. Pwede mo nang gamitin ito para sa retirement, business o sa bahay. At ang mas matindi pa ay si Ginoong Farina ay naniniwala siya na pwedeng umabot sa XRP ng hanggang $10,000. Yan, ang taas po niyan, $10,000. Kung totoo yan, ang hawak mong 1,000 na XRP ay magiging $10 million. Ayan po ay katumbas ng 560 million pesos. Yan, ang laki na po niyan. Kung ganyan po kalaki ang ang ating kapalit nito sa ating sariling pera. Kaya grabe, di po ba? Pero syempre, speculative pa rin po ito. Yan po ang dapat po nating tandaan. Purely speculative pa rin po yan. Ngayon ay ano po ang sinabi ni Ginoong Farina sa don't sell too early. Ayan, meron po siyang sinabi rito na huwag magbenta ng napakaaga. Yan, ang isa pang mahalagang point ni Ginoong Farina ay huwag pong basta-basta magbenta ng XRP kahit umabot pa yan sa $10 or $20. Kumbaga parang nangyari po kay Bitcoin dati. Noong taong 2013, si Bitcoin po ay nasa $500 lang. Tapos ang daming nagbenta agad kasi akala nila yun na ang peak price. Pero ngayon, nasa $90,000 na si Bitcoin. So ang point po niya, kung ibebenta mo agad si XRP sa mababang halaga, like $10 or $20,
baka pagsisihan mo ito sa future o hinaharap kung sakaling umabot ito ng daang libo kada token. Kaya ang payo niya ay hawakan mo or i-hold mo muna ang XRP mo unless na talagang kailangan mo talaga ng pera. Ngayon ay meron pong sumasang-ayon at kumokontra kay Ginoong Farina. Siyempre, hindi po lahat ay agree sa kanya. May mga analyst at traders na nagsasabing masyadong optimistic yung target na $10,000 per XRP. Para sa kanila ay realistic daw ang target na $20 per XRP. Meron din namang mga nagsasabi na kapag umabot po sa $20, magandang time na yun para mag-take profit. Lalo na kung laki na ng inakyat ng price mula ngayon. Pero kung naniniwala ka po sa long-term potential na XRP, lalo na kung matuloy ang mga partnerships nito sa mga banking sector, CBDCs at saka cross-border payments, pwede ka talagang umasa na tataas pa ito ng husto sa mga darating na taon. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, alam naman natin na hindi madaling kumita ng $2,300 or 130,000 pesos para lamang bumili ng 1,000 na XRP. Pero kung totoo yung sinasabi ni Ginoong Farina, baka mas malaki pa ang potential gain mo kumpara sa traditional investments tulad ng stocks, mutual funds o real estate, especially kung limited ang capital mo ngayon. Halimbawa, kung nag-iipon ka ng tigwa 1,000 pesos kada sweldo mo, and less than a year pwede ka pong mag-ipon ng 1,000 na XRP kung sakaling bumaba ang presyo nito minsan. At kung tumaas nga ito sa $100 or more, solid ang reward mo sa future. Pero wag po nating kalimutan ang risk. Sa crypto ay pwede pong mag-zero ang price kung major failure o regulatory ban. Kaya importante pa rin ang diversification at wag ilagay lahat ng pera kay XRP lamang. Kaya para po sa akin ay magandang perspective ang 1,000 na XRP target ni Ginoong Farina, lalo na kung long-term holder ka. Pero wag po nating gawing garantisado ang future price kasi speculative market pa rin ang crypto. Ang maganda siguro ay kung XRP believer ka talaga, unti-unting bumili hanggang makaabot ka sa 1,000 na XRP. Pero siguraduhin mo na pera lang ang ilalagay mo na kaya mong mawala. Also, wag lang tayong umasa kay XRP. Magandang maiba na rin po tayong holdings na crypto tulad po ng Bitcoin, Ethereum o stable coins para magkaroon tayo ng balance na portfolio. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.